tungkol sa korupsyon at sinabi nga ni Pangulong Duterte na alam mo, Drilon, alam mo, Gordon, kung corrupt ako, hindi ako naging presidente. At tama po. Pero binalikan niya, kayo ang corrupt. Kaya aba-aba, nagalit na naman, no? Nagalit na naman ang aking kasimanwa, ang aking kababayan na si Senator Franklin M. Drilon. Aba, sabi niya, ano ka? O bakit mo ako tatawagin na corrupt, no? Sabi ni Senator Franklin M. Drilon. So, ito po ang kanyang naging pahayag, no? Lumabas po sa Philippine Daily Inquirer kahapon po ng hapon, yan po, no? Lumabas po ito ng alas 5:24 ng hapon, no? So, sabi ni Senator Drilon, sabi po dito sa headline ng Philippine Daily Inquirer, Drilon refutes Duterte. I am not corrupt. My conscience is clear. Naku, Senator Drilon. Parang akala mo hindi ka pa rin kilala ng taong bayan. At kita mo, napakadali para sa iyo na magsinungaling. Sasabihin mo, I am not corrupt, hindi ka corrupt. At malinis ang iyong konsyensya. Saan ka ba nakakahanap, Senator Drilon, ng ganitong kakapal na pagmumukha? Although alam ko naman na matagal na po na pachyderm ang tawag dyan ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, may mga politiko, yung mga mukha nila kasing kapal ng mukha ng balat ng tawag dito, ng hippopotamus o rhinoceros. Ang tawag po doon sa mga balat po ng mga ganun pong mga hayop, pachyderm. Kaya doon po umuso ang sa salita ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Pachyderm politician, sobrang kapal. Pero itong si Drilon, sa kanyang ganun lang kabilis, ganun lang kadali na pagsinungaling, I am not corrupt. My conscience is clear. Siguro mukhang extra layer, tatlong ano dito sa mukha niya, ang pachyderm po na yan. Baka may Kevlar pa, alam niyo yung Kevlar, ito po yung ginagamit, ito po ang ginagamit sa mga bulletproof na mga sundalo, Kevlar. Ibig sabihin, hindi po yan tinatablan ng bala. So itong si Drilon, yung pachyderm niya, may Kevlar pa yan, dito, Kevlar, para po na kahit anong ibato sa kanya, sasabihin pa rin niya, I am not corrupt. My conscience is clear. Kasi sabi niya, ang tagal-tagal ko na sa gobyerno. I have never been tried in the Ombudsman and in the Sandigan Bayan. Hoy, sinungaling ka. Dahil nag-preliminary investigation po dyan sa Office of the Ombudsman. Doon po sa kaso na inihain ko laban sa iyo at mga kasamahan mo dyan po sa Iloilo Convention Center. Kaya wag mong sabihin na wala kang, hindi ka ni minsan na nalitis, no? Dahil meron pong preliminary investigation, pinasagot ka, Drilon. Pinasagot ka at binali ko yung mga sagot ninyo, kaya lang, wala akong laban. Kasi naman, sino lang si Boy Mejorada para kay dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, na siya ang itinalaga dyan ng Aquino administration, na siya ang mamumuno dyan sa Office of the Ombudsman, na isa lang ang kanyang layunin, at yan po ang pagtatakpan itong mga kasalanan ng mga katulad mo, Senator Drilon. Kaya sinungaling ka. I call you a liar. Sabi mo, hindi ka ni minsan dumaan sa isang trial sa Office of the Ombudsman. Although hindi naman trial yan, preliminary investigation yan. Senator Drilon, number 3 ka pa naman sa bar, bobo ka pa rin. Hindi yan trial, preliminary investigation. Pero dahil nabanggit mo ang Ombudsman, meron po isa. Isa lang po ang naglakas loob. Kahit na David versus Goliath po na away, na laban.
talagang sinugod kita. Pero kakampi mo. Kakampi mo ang judge na si Conchita Carpio Morales. Kaya po, kahit na napakabigat po, ang dami po ng aking ebidensya ng mga nagawa ninyo ng mga kasalanan. Dismissed. Sabi ni Conchita Carpio Morales, wala kang ebidensya, wala ito, basura ito. Wala akong magawa. Sino ba naman ang isang Boy Mejorada na makikipaglaban kay Drilon at mga abogado nila, yung ACRA? Alam nyo, ako lang po, sa totoo lang, ako lang po ang lumaban doon. Pero nahirapan pa sila. At kinailangan nila nadayain ang desisyon ni Conchita Carpio Morales para lamang na malinisan kunwari ang pangalan ni Senator Franklin Drilon. Pero bakit ko po sinasabi na corrupt si Senator Franklin M. Drilon? Kailangan po natin ipakita talaga. At kahit na ang iba dito ay naipakita ko na po, napahayag ko na ito, ipaniliwanag ko na ito, pero sa mga sandaling ito, siguro kailangan po na balikan natin. We should revisit these issues para lamang na itong mga kasinungalingan na naman ni Senator Drilon ay maari po nating durugin so that we can demolish itong mga kasinungalingan ni Senator Drilon. Kaya po ito, ipinapakita ko po ang pinaka-latest na summary ng statements of assets and liabilities and net worth ng mga kasapi po ng Senado ending December 31, 2020. At makikita po ninyo ang pangalan ni Senator Drilon nasa pang-apat po, no? Dito po sa listahan na ito, no? Okay. So, yan po, no? Ang kanyang net worth, ito po yung pangatlo, no? Itong sa dulo, ang kanyang net worth ay 106,862,853. 106,862,853 net worth. Ano po ang net worth? Ang net worth po ay ang pag-compute po ng net worth, no, ay ito po yung assets at yan po, no, makikita niyo po 132,474,833 minus yung liabilities, no, yung 25,611,911. Yun po kung paano natin nakukuha itong net worth. Ito po ang totoong yaman ng isang public official. Kaya ang kayamanan ayon po sa SALN mismo ni Drilon is 106,862,853. Now, dito po, babalikan po natin itong mga nai-report po ng katulad po dito sa Rappler, no? Noong May 19, 2015. Dito po, makikita nyo sa headline ng Rappler, Drilon, 15 other senators richer in 2014. Ibig sabihin, lumaki po, lumobo, tumaas po ang kanilang net worth. Bakit po ito na-report? No? Dahil ayon dito sa Rappler, no, na si Senator Drilon, siya po ang pinakamalaking pag-akyat, paglobo ng kanyang kayamanan in terms of wealth sa taon 2014. Ito daw ay base sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth, no? At ito po, sinuri nila ito at ito po ang lumalabas na ang net worth ni Drilon ay tumalon, jump. Kita mo pati yung Rappler, ang word po na ginamit, jump. Tumalon by 25.78%. Ang ibig po sabihin, 1/4 ng dati niyang net worth, yun po ang dinagdag. From 58.14 million noong 2013, bigla pong tumalon ito. Parang nakasakay sa rocket ship. Naging 73.13 million in 2014. Yan, okay. So,
Bakit ko po binibigyan ito ng pansin? Itong ganito pong, kasi yung pag-aralan nyo po yung Salin de Leon, yung may mga pagbigla-bigla, pabugso-bugso po na pag-akyat, no, ng kanyang kayamanan at nakarating po sa present niya na net worth na 106 million. Ang isang public official ay hindi po maaring yumaman galing lang sa kanyang isweldo. Kahit siguro presidente ka pa ng Pilipinas at senador, hindi po magkalayo ang kanilang mga sweldo na tinatanggap. Ay siguro itong si Dilon, higit mga 200 to 300,000 a month yung tinatanggap diyan na sweldo and allowances. Yung legal. Yung legal po, 200 to 300,000 pesos a month. Legal yun. Kaya napakahirap po maunawaan kung paano nagagawa ng isang Franklin Drilon. Wala siyang negosyo. Wala siyang mga pabrika. Wala siyang real estate katulad ni Cynthia Villar. Hindi naman siya artista. Katulad ni Bong Revilla at ni Lito Lapid. At dati, itong si Senator Jinggoy Estrada. Hindi naman siya boksidor katulad ni Senator Manny Pacquiao na isang oras na bakibagbakan sa itaas ng ring. Yayaman siya ng bilyon piso. Wala. Hindi po siya nanggaling sa isang pamilya diyan sa Iloilo na yung mga asindero, di ba? Mga lumang mga pamilya diyan sa Iloilo. Nakilala yung Iloilo kasi na diyan nagmula ang mga mayayaman sa Negros. Yung unang-una po na mga asindero, yung mga nag-farm, no? Ng sugar, no? Ng asukal. Ay galing yan Iloilo. Kaya makikita nyo po kapag tingnan nyo yung mga pangalan diyan na mga malalaking asindero sa Negros ay mga Ilonggo na mga family names. Kaya yun po, diyan po sumikat ang Iloilo. Lalo na po yung mga Lopez, yung mga Consing, pati Mabino po, hindi po yan. Hindi yan kasama sa mga mayayaman. Mga Ledesma, mga De Rosario, mga mayayaman yan, no? Diyan sa Iloilo. May mga Halandoni. Yun po mga old rich sa Iloilo. Yung Drilon, hindi po. Karaniwan po dahil empleyado lang po ng Philippine National Bank noon ang tatay nito ni Franklin Drilon. At talaga pong kilalang-kilala sila na yung tawag sa weekend English na they came from humble beginnings. Dahil itong si Drilon nag-aral po sa Molo, sa Baluarte Elementary School. Bilang ordinaryong bata. Public school. Nung high school, nag-aral sa UP, diyan sa Iloilo City. Siyempre, kapag matalino ka naman, makakapasok ka sa UP. Nag-aral sa UP Diliman at nagtapos nga ng kanyang Bachelor of Laws. Naging abogado number 3 sa 1969, no? If I am not mistaken, 1969 bar examination. Number 3 yan. Matalino yan si Drilon. At nagtrabaho yan po sa Accra Law Office. Nag-umpisa si Drilon noong 1986, no? 1986 pag sa People Power Revolution, nag-umpisa siya sa Deputy Minister, Undersecretary ng Labor sa panahon po ni Cory Aquino. At naging Labor Secretary, naging Executive Secretary, naging Department of Justice Secretary, at naging senador. At nung una pong pag-upo ni Drilon bilang senador, alam niyo ba kung magkano ang net worth niya na itala niya sa kanyang salin? Yung net worth ni Drilon sa kanyang pag-upo bilang senador, unang-una niya na pag-upo, sa 5 million pesos. 5 million pesos lang po ang kanyang net worth as a first term senator.
Pero napakaganda ang takbo ng buhay ni Drilon. Dahil kahit wala na siyang negosyo, taon-taon, akyat, 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 akyat. Hanggang dumating nga po nitong December 31, 2020 na nakarating po sa 106,853,000 pesos po ang kanyang net worth. Kaya unang tanong dyan, saan nanggaling ito, Senator Drilon? Kasi nga, uulitin ko, kahit sino po ang tanungin ninyo, kapag ang kinikita mo po ay nanggagaling lang sa iyong sweldo bilang senador na or isang public official, hindi po kayo yayaman. Kasi naman may pangailangan kayo, di ba? May bahay ka, may mga kuryente ka, may pagkain ka na dapat tupagin mo. Kaya kulang na kulang yan. Kaya hindi po maari na itong 2014 ay tumalon. Tumalon ang 58 million, 58.14, tumalon ito sa 73.13 million or an increase of roughly 15 million sa isang taon. Ay sigurado po ako, kung sweldo lang, yung legal ang pinanggalingan yan, hindi po kaya yan. Hindi nga yan aakyat Sa totoo lang, Drilon, hindi yan aakyat. So magtatanong tayo ngayon. Kasi, under the Sal-N law, meron pong tinatawag dyan, presumption of illegality or presumption of ill-gotten wealth. Sa mata po ng ating batas, na kapag ang akyat o ang paglaki ng kayamanan o wealth, yung net worth ng isang public official ay hindi po tumutugma. Hindi po hindi po pareho or yung tawag na tumutugma, no? Tumutugma lang. Hindi po maipaliwanag ng kanyang isweldo or iba pa mga legal na mga pinanggalingan ng pera. Ang phrase diyan na ginagamit ng batas, when the income is grossly disproportionate, no? Hindi mo maaring ipaliwanag na ang kinikita mo sa isang taon ay 1 milyon lang, pero yung increase mo sa iyong net worth ay 5 milyon. Kaya ang tawag diyan, may presumption kaagad-agad yan. Na kapag ito lang ang kinikita mo, 1 million, pero tumakyat ng 5 million ang iyong net worth, ay ba, meron pong missing information dyan. Hindi siya tumutugma, no? I think tumutugma is the right word, no? Hindi siya maaring mapaliwanag ng kanyang kinikita. Kaya yun po ang sabi ng batas, presumption na ito ay galing sa ill-gotten, hindi po sa wastong paraan. So ito po ngayon, dito po nagmumula na maaring kasuhan ang isang public official ng ill-gotten wealth under Section 8 yata of Republic Act number 3019. At ito nga po ang ginamit ko kay dating Mayor Jed Patrick Mabilog dahil naipakita ko po na sa isang taon in 2004 to 2005, no, ay tumalon ang kanyang net worth by 8 million. 8 million po. Na kahit natignan mo ang kanyang mga negosyo, ay hindi po siya maaring magkakaroon ng 8 milyon extra, extra po. Ang ibig sabihin niya na umakyat ng 8 million na sa net worth, ibig sabihin may sobra pa siya na 8 million na ibinili ng lupa, ibinili ng bahay, o ibinili ng kotse, o mga pera sa bangko. Extra po yun. Kaya doon po nadali si Mabilog. Ill-gotten wealth, unexplained wealth. Ano po ang sabi ng Supreme Court yan? Itong unexplained wealth, kapag ang isang opisyal ay kinasuhan ng unexplained wealth, ang kinakailangan lang na ipakita niya na nanggaling ito sa wastong source, pinanggalingan. So ano po ang maaaring pinanggalingan? May negosyo ka.
O hindi kaya nakatanggap ka ng may minana ka galing sa iyong mga magulang na limpak-limpak na salapi. No? Nung pumanaw ang iyong magulang, ay mayaman sila at yung nga, inheritance. Yun po ang mga pamaraan. But the law says, kapag nabigo ang isang public official na maipakita niya na wasto ang pinanggalingan ng kanyang malaking kayamanan, ay maari po siyang i-convict. At yun nga po, na-convict si Mayor Jed Patrick Mabilog. Kaya galit na galit yun. Galit na galit sila ni Senator Drilon sa akin. So, dito po, dapat magtanong po tayo kay Senator Drilon. Ipakita mo ngayon, Senator Drilon, saan ba nanggaling itong 106 million mo na net worth as of December 31, 2020?